Ipakilala ko sa inyo si Ashraf Musa, Kafguna ng 18th Infantry Battalion dito. Dati siyang Abu Sayyaf pero hindi siya nagtagal, pero very special yung kanyang kwento dahil yung brother niya yung sumamaan. Hindi ka naman pinersa eh. Kumbaga, nagboluntaryo kang sumama. Pero yung brother niya magaling sa bomba. Pero ikukwento ko yung naging buhay ikukwento niya yung naging buhay niya para mas maintindihan natin kung saan nanggagaling yung ating mga brother na Abu Sayyaf. So, for information, Kafguna siya ngayon. Okay. Marami na yung karido, yung brother ko, napilitan akong sumama sa kanya. Kasi magkagantihan ako ng mga karido na. Meron na, kasama na ako sa kanya. Almost 3 taon. Ano ba yung brother mo? Bakit marami siyang karido? Kasi mainit naman siya sa sir, sa mga militar, mga kalahi din namin, mga yung nakasakasaan na. Sige, anong background niya? Dahil bakit siya mainit sa military, yung kapatid mo? Kasi palaging nakasama sa gera ng mga panahon na yun. Yung kapatid mo? Opo. Hindi siya commander? Commander rin siya. Commander yung kapatid mo? Naging dala rin ng tao. Ilan ang tao niya? Mga 10 siya. Sige, ikwento mo nga muna, yung kapatid mo muna. Okay. Bakit, kahit yung pamilya nyo, bakit siya nag-Abu Sayyaf? Ikwento mo muna yung kapatid mo and then ikwento mo yung naging buhay mo na kasama yung kapatid mo. Dati-dati, utos-utusan lang man siya ng mga commander ba. Tapos, naging mainit siya sa mga tropa. Ngayon, mainit na din yung pangalan niya na napilitan din siyang nagsama na sa bundok. Hindi, bakit siya mainit sa tropa? Dahil anong special sa kapatid mo? Ano yung pinag-iinitan ng tropa sa kapatid mo? Wala pong kasama sa mga gera na siya. Sama-sama na. Sumama-sama na siya sa Okay. ano? Pero yung kapatid mo, bata pa nung sumama? O gaano ka bata pa siya noon? Mga 20 plus pa yung edad niya nung kasama siya. Hanggang namatay siya rin na sa inyo. Namatay ang kapatid mo? Namatay siya. Sa gera rin? Nasabugan ang bahay niya ng bomba. Yung bomba niya, sarili niya? Hindi. Bomba, napasukan kami ng tropa doon. Umalis kami. Tapos, napasok yung lugar namin. Kinabukasan, umalis yung tropa, nag-iwan pala ng Bomba. Tapos, napasok siya sa bahay niya. Sumabog. Yun ang inakamatay niya. Pero trained siya na bomber, yung kapatid mo? Ikwento mo nga yung kinukwento niya sa'yo noon kasi mas bata ka sa kanya, di ba? Opo. Ano yung training niya bilang bomber? Nung nakita ko lang nagturo lang sa kanya siya galing dyan sa mga ibang lugar. Binayaran niya para marunong lang siya gumawa. Tapos, pero hardcore siya na Abu Sayyaf. Kumbaga, sumali siya dahil gusto niyang sumali o napipilitan siya dahil rido, ganon, o ano? Sumali talaga siya. Talagang voluntaryo siyang sumali. Sa tingin mo, anong naging reason ng kapatid mo na bakit siya sumali talaga? Ewan ko siya. Yun kasi yung nalalaman ko lang na sumama talaga siya sa grupo. Dati utos-utusan lang man siya ng grupo. Tapos naging kasali na siya sa loob. Parang runner-runner lang. Runner lang. Taga saan ba kayo? Tuburan, sir. Tuburan Albarca. So Albarca ka rin? Apo. So talagang... Yung nanay ko, taga Tuburan. Nanay namin, tatay namin sa Albarca. Taga Albarca. Kung yung ganun kasi, pag Albarca, Tuburan, alam natin, yun ang mundo rin ng Abu Sayyaf dito na matagal, di ba? So talagang pinagkakatiwalaan kayo. Pero nung una, hindi ka interesado. O interesado ka na rin nung nakita mo. Ilang taon yung brother mo sa loob bago ka pumasok? Matagal siya.
Hindi siya ang matagal sa loob. Mga 10 years plus siguro. Na nauna siya sa'yo sa loob. Opo. Tapos, nung una, siyempre malayo ang agwat ng edad nyo. Malayo. Kaya talagang bata ka talaga kumpara sa kanya. Hmm. So noong napapalaban siya na napapalaban, anong nararamdaman mo yun sa kanya? Parang okay ba siya? Nag-enjoy ba siya? O tama? Yung ano yung sinasabi niya sa iyo noon? Na Parang enjoy siya. enjoy siya sa labanan. Opo. Ba, kinukwento niya sa'yo? Hindi naman. Pero alam mo Oo. na ina-enjoy niya yung labanan. Opo. Daming encounter yun bago namatay. Ano no? Daming encounter yun bago namatay. Ikwento mo nga yung mga alam mong enkwentro niya. Mga dati pa yung doon mga sa Bagindan, sa Boylibi, mga barangay Makalang dyan, sa mga yan pa ikot-ikot sa Albarca, pati dyan sa Tuburan, may enkwentro rin. Pati dati rin dyan sa Lamitan, nang napasukan ng mga Abu Sayyaf dati ang Lamitan, kasama din yan. Yung sa ospital? Hindi, yung huli pa, sir. Mauna naman yung ospital, wala pa yun. Hindi, yung 2003 yung ospital. Opo, Yung tagal niya. wala siya doon. Wala pa yun doon. Anong pinakauna niyang kuwan na yung tipong noon palagi siyang encounter, anong nagpatagal sa kanya sa sa Abu Sayyaf dahil gustong-gusto niya yung laban na yon? Anong kuwan? Parang yun na lang kinabuhayan nila, sir. Yun ang kinabuhayan niya. Yun yung naging mundo na niya na pero kumikita siya. Opo. Nabibigyan nung sa mga ransom money. Ganun, parang ganun. Nakakatanggap siya. Opo. Yun na yung pinambuhay din niya ng pamilya niya. Opo. Tapos ikaw, paano ka dahan-dahan? Ako, nag-aral pa naman ako dati. Tapos, nung pinagkainitan niya, naranasan ko rin nahuli ng mga tropa. Napagkamalan na siya. Pero hindi ka pa noon, nasa loob. Hindi pa. Magkamukha ba kayo? Medyo. Medyo lang, sir. So napagkamalang ka. Opo. Tapos nakawala din ako. Kasi hindi naman totoo ako siya. Mm. Ayun. Parang matakot na ako. Baka maranasan ko yun ulit nung napilitan na ako nakasama sa kanya. Ayun, pala yun na naging rason mo na. Opo. Almost 3 years kami nagsama dyan sa Buran. Isang grupo lang kayo. Opo. Pero wala ka nung mamatay siya. Doon ako, sir. Kasama din kami nung namatay siya. Eh buti hindi kayo magkasama sa bahay. Oo. Nasa Siya lang. Pero hindi ka na-encounter. Meron din. Kasama rin sa kanya. Kasama rin siya. O sige nga, ikwento nga mo nga yung encounter mo. Yung tipong hindi mo makalimutan ba? Naranasan namin yung naging kwentro lang sa Tuburan. Parang nakakatakot din sa naging kwentro pati tro. Dahil, Kakatakot yung putukan. sinong kalaban nyo? Ang mga tropa nito. Anong, Mga sundalo. Hindi nyo alam anong unit? Halo-halo man yan, sir. O nasa operasyon. Ang malakihan. Opo. Ilang kayo naman nun? Ilang kayo? Nagsanib naman kami pati dyan sa mga commander dyan sa Tuburan. Sina Abdullah. Mm. Nagkasama rin kami dyan. Saan kasama namin. Tapos, nung dumarami yung tropa, nag-withdraw kami sa mga MI dyan sa Tuburan. Ganun ba yung style nyo? Pag medyo naipit kayo, Opo. takbo kayo sa MI. Parang sumisilong ba? Pero siyempre, unang encounter mo nga, ikwento mo naman yun. Yung kapatid mo, veteranong-veterano Opo. na. Ikaw, bagito Bagito pa lang. sa labanan. Anong sinasabi niya sa'yo nun? Anong tinuturo niyo na style mo na, Kung siya lang susundin, hindi ako isama kasi wala akong naranasan.
Mm. Pero napilitan lang. Mm. Kasi nangyari na. Yung panahon na yun. Na doon na ako na kasama. Sa enkwentro na yun. Isang beses lang ako nakasama. So, isang beses lang yung enkwentro mo. Opo. Pero anong hindi mo makalimutan doon? Yung putukan ng galing sa taas, galing sa mga aircraft. Nakakatakot. Ay, doon pala kayo natatakot, ano? yung naguhulog doon ng bomba, yung mga ano. Doon kayo kinakabahan pala. Doon talaga, sir. Yung bala, pwede, may likod ng nyog eh. Tago sa likod ng nyog. Pero yung aircraft. Yan lang ang nakakatakot nung nasa bundok po kami. Yung aircraft, pag naikot-ikot na rin bumubomba na, diyan kami sitakbuhan. Yung pala rin yung 105, hindi kayo na 105? Kasi bihira lang may tumama yung 105, sir. Ganon. Opo. Minsan lampas, minsan di mabot. Ang tumatama, yung aircraft talaga. Oo naman. Sentro. Kasi mas accurate na ngayon yan eh. Sa ano eh. Pero noon, yung una mong encounter, yanig ka o gusto mo na umuwi? O ano? Parang ganun na. Ganun ba? Hindi ka tulad ng kapatid mo na siya sanay na. Sanay na. Ilang taon siya? Gaano siya katagal? Mga 10 years plus, sir. Nagsama sa loob. 10 years plus na Loob. Kasi bata pa man yun. Hanggang mag-asawa na. Yung magkaanak. Tagal siya sa loob. Parang tagal niya na hanggang namatay siya. Sana sa loob pa siya. Anong naramdaman mo na nang patay ang kapatid mo sa... Masakit din, sir. Kasi... Parang, siyempre nakita mo naman yung kapatid mo namatay. Ano, no? Masakit pag nakita mo yung mga kapatid mo namatay. Parang wala kang malay. Kasi lalo na nasa bugan. Opo. Medyo mabigat-bigat. Magaling siyang magpasabog pero namatay siya dahil sa pasabog siya ng tropa. At hindi natin ikukwento kung ano itsura niya nung makita nyo dahil talagang wasak yung kapatid. Hindi naman masyado siya. Konti lang yung sugat niya. Hindi malakas. Man napuruhan. Opo. Dalawa lang yung sugat niya. Sa paa lang at saka sa ulo. Ulo Nung rescue namin, opo. Ulo eh. Nung mamatay yung kapatid mo, anong sabi ng mother mo? No? Anong sabi ng nanay mo nung nangyari na ngayon? Pinabababa ka na? Nagtago ako, sir. Wala siya. Nagpunta ako ng Maynila. Opo. Tapos pag-uwi ko ng Maynila, tsaka ako nag-surrender. Kasi ba't ka nagtago? Dahil... Para maiwasan ng mga... Kung dito lang ako, mas pinaghahanap naman kami dati. Kaya, ibang lugar ako. Matagal ako, taon ako doon sa Maynila. Pag sa 2019 yun, nagbaba na nag-surrender ako. Ilang taon ka rin sa Maynila? Nagpunta ako sa Maynila 2016. So nakatatlong taon ka rin? Opo, katatlong taon. Nagtrabaho ka? Trabaho ko doon. Anong trabaho mo sa Maynila? Pinante. Yung Pinante kasama-sama sa mga trailer. Mga trailer? Opo. Saan? Sa Tondo? Marami kami inikutan na nag-diskarga, nagkuha ng container. May kakilala man ako kaibigan doon. Sumama ko sa kanya, driver siya. Kinuha niya akong pinante. Hindi niya alam na busayap ka. Pero ba't ka napilitang bumaba? Kaya ayaw ko na rin ng gulo, sir. Ayaw ko rin na mapatago-tago. Gusto ko rin na maranasan parang ganitong buhay. Ngayon. Ano bang anong diferensya ng buhay mo ngayon tsaka buhay mo noon? Gaano kakalaya ngayon? Maganda na ngayon, sir, kaysa na dati. Ano yung kinaganda ngayon? Katulad ngayon, kaanak ko, parang maganda yung kinabuhayan ko. May sahod buwan-buwan. Dati, mahirap. Pagkain lang sana, mahirap na. Mahirap ang pera, kumita ng pera. Mahirap kumita ng pera noon. Kaysa ngayon. Mas maganda ngayon. So, happy ka ngayon nakabuka? Opo, sir. Parang ayaw ko nang balikan yung nakaraan. Yung ganon.
Sa tingin mo, pagkakabali ba ng kapatid mo na nag-abusayap siya at nag-abusayap ka rin o okay lang, tama lang, o ano? Tama na. I mean, so, sa tingin mo, okay lang na nag-abusayap kayo ng kapatid mo pero nagbalik loob ka na o pagkakamali talaga yon? Pagkakamali. Sa tingin mo? O, pagkakamali. Bakit? Kasi kung tutuusin, kaganda ng buhay na ganito, bakit pa pinasok namin na ganong buhay, mahirap na buhay. Pero dahil hindi nyo lang alam yun, no? Apo. Ngayon, nandito ka sa Basilan, may anak ka na. Meron. Gaano ka ligaya ka ngayon na normal na yung buhay mo na yung binansagan kayong terorista. Terorista. Pero totoo lang, naging terorista ka ba? Hindi naman. Yun lang. Yung sinamahan ko lang grupo yung kapatid ko. Hindi naman tulad ng iba. Kung saan-saan lugar magpunta. Dito ka lang, sumama ka lang sa kapatid mo. Pero kung hindi namatay yung kapatid mo, bababa ka ba? Parang hindi ako makababa, sir. Galit yun. Dahil? Kasi ayaw niyang magbaba. Yung kapatid mo? Hardcore talaga siya? Ayaw niya talaga. Kung sakaling buhay siya, nagbaba ako, baka hindi ako makababa. Magalit. Titigilan ka niya? Titigilan ako nun. Kasi interesado talaga siya sa loob. Anong kanya? Dahil, bakit niya ganun siya ka-hardcore? Dahil naniniwala siya na jihad yan o ano? Parang ganun lang siya. Yun ang nagpa-hardcore sa kanya? Opo. Yun lang. Kasi yung pagiging bomber, pinakamataas na level yun, di ba? Opo. Ibang level yun. Minsan pinagkakitaan nila yun. Bakit? Paano? Parang tulad ng mga extortion siya. Na Ginagamit sa mga mayayaman. Pagtakot ba? Para magbigay lang ng tax. kasi kung hindi ka magbigay, Masabugan ka. subugan kita. Ganun. Yun yung power, yun Opo. yung power niya. Yan, nakita mong nagamit nila yon, nag-extortion talaga. Opo. Diba? Pero grabe rin ang naging buhay mo. Ngayon, ano ka na, pinapaaral mo ang mga anak mo, Opo. kompleto na sa lahat. Nag-aaral sila. Ayaw ko rin maranasan nila ng naranasan ko dati. Hirap na buhay. So, kapgo ka ngayon. Opo. Kung ikaw magpayo ngayon sa mga kapwa mo kabataan, hindi, medyo mas matanda ka na, pero mga kabataan ng Basilan at Sulu ngayon, anong mga ipapayo mo naman para hindi na sumunod sa ganitong landas? Wag na nila yung naranasan kasi mahirap na buhay. Mas maganda ganitong buhay. Walang naghahanap sa'yo. Kahit saan ka magpunta, wala kang kinakatakutan. Kalayaan talaga. Malaya talaga. Hindi tulad ng dati, parang kahit saan ka magpunta, parang lagi kang lilingon. Takot ka sa anino mo. Takot ka sa anino mo. Iba talaga. Salamat. Ilan? Tama siya.